Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Natigilan si Serena nang may tumunog mula sa loob ng bahay. Saka lang niya naalala kung nasaan siya at kung gaano kamali ang kanyang ginagawa. Hindi siya dapat nakikipaghalikan kay Sal. Itinulak niya ito. Nakangising hinaplos nito ang kanyang mukha. Takot ka, Serena? Pakiusap, tulirong pakiusap niya rito. Paano kung may nakakita sa kanila? Nang tumayo ito ay tumayo rin siya. Hindi tinitingnan ito na pumasok na siya sa bahay. Nakita niya si Candice na nakaupo sa sala. Mukhang nabigla ito nang makita siya. Walang indikasyon dito na nakita nito sila ni Sal. Tumayo ito at mumiti ng tipid sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretso rito. Hinalikan lang naman niya ang nobyo niya, Diyos ko. Bakit gising ka pa, Serena? Tanong nito. Gusto ko lang sanang namnamin ang liwanag ng buwan. Nagustuhan mo ba ang lugar? Oo, nagustuhan ko. Namagitan sa kanila ang katahimikan. Kaysa lalo pa silang magkailangan nito ay nagpasya siyang magpaalam na rito. Nagtuloy siya sa kanyang silid, parang habol ng kung sino. Hanggang sa maisara niya ang pinto ay kinakabahan pa rin siya. Bakit ba hindi niya binanggit sa babae si Sal? Paano kung bigla itong magtungo sa sala? Magtataka tiyak si Candice. Naglalakad-lakad siya pabalik-balik sa kanyang kwarto hanggang sa mapagtanto niyang wala naman pala siyang dapat ipag-alala. Hindi tanga si Sal para sabihin pa rito ang pinagsaluhan nilang halik. Kailangan niyang iwaksi ang nararamdamang pagkailang. Matagal pa niyang makakasama ito sa bahay na iyon. Kumalma ka, Irene. Ayusin mo ang sarili mo, bulong niya sa sarili. Kung sana lang ay ganon kadaling pakalmahin ang kanyang kalooban. Wasak na siya. Grabe ka, Sal. Hindi karapat-dapat si Miguel sa ginawa niya, pero kailangan niyang itago rito iyon. Nangako na lang siya sa kanyang sarili na hindi na iyon maulit pa kailanman. Pinilit niya ang sarili na matulog pero hindi niya magawa. Nang sumilik siya sa bintana ay nakita niyang nasa ibaba si Sal, nakaupo sa bangko sa mismong tapat ng kanyang silid. Salamat at hindi nakabukas ang ilaw sa silid niya. Mukhang hindi rin ito aware na silid niya ang nakatapat dito. Nagyoyosi siya. Hindi niya alam na naninigarilyo ito. Natagpuan niya ang sarili na pinagmamasdan ito, ang bawat kilos, ang bawat galaw. Parang tula sa bawat paghinga. Mas lalo pa itong gumawa po ngayon kaysa noong 2 taon na ang nakalipas. Parang alak, mas sumasarap habang tumatagal. Hindi lahat ng lalaki ay pinagpala na maging katulad niya. Ano ba tong iniisip ko? Nagsisimula na naman akong magkagusto sa kanya. Dapat ko siyang kamuhian. At kinamumuhian ko nga siya. Pero, habang kinamumuhian ko siya, hindi ko rin mapigilang maakit sa kanya. Ang halik niya, grabe, magaling pa rin. May kung anong kilig o sabik siyang naramdaman habang pinagmamasdan ito. Wala itong kamalay-malay na may nakatitig na sa kanya. Pero maya-maya lang ay parang naramdaman nito na may nakatingin dito. Tumingin ito sa gawin niya. Agad siyang napayuko. Napailing siya nang ma-realize niya ang kanyang ginawa. Hindi siya makikita nito. Mas maliwanag sa kinaroroonan nito kaysa sa kinaroroonan niya. Nang muli siyang tumingin dito ay wala na ito. Napabuntong hininga siya. Sana matapos na ang bakasyong iyon. Sana matapos na rin ang lahat ng kailangang gawin doon ni Miguel. Gusto na niyang makabalik sa Maynila. Mas simple ang buhay doon. Mas tahimik. Mas magaan. Lalo na kung walang Sal. Nanatili sa loob ng kanyang silid si Serena habang si Miguel ay nasa aklatan kasama si Candice. Naroon ang abogado ng lola ni Miguel, kausap ang mga ito. Ayaw niyang mag-ikot-ikot sa ibaba, nag-aalala siyang baka magkasalubong sila ni Sal at maisabihin na naman ito sa kanya. 2 araw na ang nakararaan buhat nang mangyari ang paghalik nito sa kanya. Nang nagdaang araw lang ay ilang ulit na nagkita sila nito na walang kasama.
Kausap ni Miguel ang mga trabahador. Hindi niya gustong makaabala sa ginagawa nito, kaya nagpaiwan na lang siya sa bahay. Ano bang alam niya na aalis pala si Candice at hindi naman pala sasama si Sal? Naalala niya ang halik nila ni Miguel. At kung hindi lang sila naistorbo ng kasambahay, hahalikan na naman sana siya nito. Magmula noon ay lagi na siyang nag-aalala na magkasolo sila. Parang hindi kasi niya kontrolado ang sarili sa harap nito. Nakakainis. Hindi siya sanay sa ganoon. Inakala niyang mas may disiplina at kontrol na siya sa sarili sa loob ng nagdaang 2 taon. Pero patunay ang mga nangyari sa kanya ngayon na kailangan pa niya ng karagdagang kontrol at disiplina. Pagdating kay Sal, kusang nagkakaroon ng reaksyon ang sistema niya. Inisip niya na marahil kaya ganoon siya rito ay dahil tila isang pantasya ang lalaki para sa kanya. Ang mga nakita niyang katangian dito na naging dahilan kung bakit siya na-attract dito ay peke lang. Masaya siyang pahirapan siya. Parang doon siya humuhugot ng aliw. Kung hindi ba naman ay iba-blackmail ba siya nitong sasabihin nito ang lahat kay Miguel? Marahil ay sadyang may mga taong katulad nito. Akakainis lang na nahulog siya sa isang lalaking tulad niya. Kaya ngayon ay heto siya, piniling magkulong sa kwarto kaysa mag-ikot sa bahay. Sayang dahil maraming interesanting lugar sa bahay na iyon. Mayroon doong wine cellar kung saan mga vintage wines ang nakadisplay. Mahilig daw sa ganoon ang lolo ni Miguel. Tanging mga alak ang koleksyon nito. Ang kanyang hilig sa buhay, wika ng nobyo niya. Walang anak ito at ang lola ni Miguel sa pinsan, kaya ipinamana ng matanda ang lahat kay Miguel at kay Candice nga. Wala raw ibang kaanak na tumutol doon. Nang tumunog ang intercom ay sinagot agad niya iyon. Si Miguel iyon. Mukhang matatagalan pa kami rito. Bakit hindi mo muna tingnan ang paligid? Papasunduin kita kay Gabriela, anito na ang tinutukoy nito ay ang isa sa mga kawaksi. Sige, mas maganda siguro iyon kaysa maghintay siya sa silid. Maya-maya ay bumaba na siya. Salamat at wala sa bahay si Sal. Nakita niya si Gabriel sa kusina. Naghahanda na ito ng pagkain. Mamamasyal daw po tayo kaya nagbaon ako ng kaunting pagkain. Salamat. Ano ang sasakyan natin? O maglalakad lang tayo? Mas gusto kong sumakay tayo sa 4x4. Sabad ng isang tinig. Hindi na siya nag-abalang lumingon pa. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na mamamasyal sila ni Gabriela. Paano na ngayon iyon? Papasyal siyang kasama ito. Siguro hindi naman pala ganoon kasama. Kasama pa rin nila si Gabriela. Hindi pa rin sila magsusolo. Kumusta ka ngayon, Serena? Hindi ako okay dahil akala ko para sa akin lang yung tour, parunggit niya rito. Bigla siyang napahiya nang makita niyang naroon pala si Gabriela. Tumawa si Gabriela. Akala ko okay lang sa'yo na sumama ako. Pero aba, hindi pala. Pero ayos lang yun, maganda naman akong kasama. Sigurado akong alam mo na iyan. Napalingon siya kay Gabriela. Mukhang hindi naman nito naunawaan ang pinag-uusapan nila ni Sal. Tahimik pa rin itong naghahanda ng kanilang makakain. Dumampot si Sal ng isang pirasong ubas sa mesa, saka iniumang iyon sa bibig niya. Matamis ito, subukan mo. Nag-init ang kanyang mukha, hindi niya alam kung dahil sa galit o pagkapahiya. Gayunman, ibinuka niya ang bibig at isinubo ang ubas para panatilihing kaswal ang palitan nila ng usapan. Kapag kuwan ay mabilis na lumayo siya rito. Gabriela, okay na ba? Tanong niya sa kawaksi. Okay na po, ma'am, sagot nito. Mukhang wala naman itong nahahalata sa kanilang dalawa. Kaswal lang ang kilos nito. Nakahinga siya ng maluwag. Sana ay hindi na ulitin pa ni Sal ang mga ginagawa nitong ganoon. Sumabay siya sa paglalakad ng babae. Nang sumakay na sila sa sasakyan, nagkatabi sila nito sa backseat, katabi naman ni Gabriela ang driver. Lumapit siya ng upo sa bintana, nang sa gayon ay malayo siya kay Sal. Pero parang nananadyang lumapit ito ng upo sa kanya, saka intinuro ang tanawin sa bahagi niya, na para bang walang ganoong tanawin sa side nito. Ang ganda, bulong nito sa kanya. Hindi niya napigilang manindig ang kanyang mga balahibo. Hindi mo ba sa tingin mo ang ganda, Serena? Tumitig ito sa kanya. Ang hininga niya ay sobrang tamis, para bang may amoy ng ubas. Napalunok siya. Oo nga, anya kahit wala siyang ideya kung ano ang partikular na tinutukoy nito. At tingnan mo ang punong iyon. Inilabas nito ang kamay sa bintana, para bang sinadya niyang gawin iyon para magkadikit ang kanilang mga katawan.
Napakatanda nito, sobra. Pwede akong tumaya na kahit 20 tao na magkahawak kamay ay hindi niya maabot ang paligid nito, ang ganda. Ang huling pangungusap ay sinabi niya habang titig na titig sa kanya. Niloloko niya siya. Gusto niya itong sawayin at pagalitan, ngunit nag-aalala siya na baka tumaas ang kanyang tinig at marinig siya ni Gabriela. Mahirap nang makahalata ito. Kapag napalingon ito sa side mirror ay may posibilidad na makita sila nito. Mabuti na lang at nagsalita si Gabriela. Parang naging tour guide ito, sinasabi sa kanila ang kasaysayan ng lugar. Matagal na raw na itayo ang hacienda na iyon, bagaman noon daw ay isang rancho iyon. Nang pumanaw raw ang mga magulang ng lola ni Miguel, ay nagpasya ang matanda na gawing mango orchard iyon. Mukhang maraming alam si Gabriela. Alam nito kung saan-saang lugar ini-export ang mga mangga, at iba pang detalyeng may kinalaman doon. Habang nagsasalita si Gabriela, umakto siyang tutok na tutok ang atensyon niya sa sinasabi nito kahit pahapyaw lang siyang nakikinig dito. Mahirap na itutok ang buong atensyon sa mga sinasabi nito kung ganoong nakadikit ang katawan ni Sal sa kanya at amoy na amoy niya ang pabango nito. Banayad iyon, hindi nakaka-overwhelm at masarap sa ilong. Parang pagpapahirap ang maging malapit sa kanya, lalo na kapag ganito siya. Mahirap talagang labanan, nakakainis, at sobrang kapal ng mukha. Napakislot siya nang abutin nito ang kamay niya. Pumalag siya ngunit matigas ang ulo nito, ayaw nitong pakawalan ang kamay niya. Sa pag-aalala na makita sila ni Gabriela, kapag patuloy siyang pumalag, hinayaan na lang niya itong hawakan ang kamay niya. Mabuti na lang at buo ang sandalan sa front passenger seat at walang paraan ang mga sakay sa unahan na makita na hawak nito ang kamay niya, maliban na lang kung sisilip ang mga ito. Bakit mo ginagawa to? Bulong niya rito. Aaminin mo, gusto mo ang excitement nito. Hindi. Oo, gusto mo. Pamilyar ang kamay mo, ang sarap hawakan. Napatingin siya sa mukha nito. Panaka-naka ay nakikita niya rito ang lalaking nakilala niya 2 taon na ang nakalilipas. Iyon ang huling nais niyang makita habang nakatingin dito. Dahil sa lalaking iyon siya nabaliw ng humigit kumulang 48 oras. Kung alam lang niya na magkakaganito ang lahat, sana ay nanatili na lang siya noon sa hotel niya at hindi na lumabas. Nagpapasaya si kapalaran sa kanyang gastos. Iniiwas niya ang tingin dito. Naging banayad ang paghawak nito sa kanyang kamay. Napasinghap siya nang itaas nito iyon sa mga labi nito at hagkan. Napatingin siya sa unahan. Nakatutok ang mga mata ng driver sa daan habang si Gabriela ay abala pa rin sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa lugar na iyon. Huwag. Pakiusap, Sal. Ang saya pakinggan na sabihin mo ulit ang pangalan ko, Irain. Hindi na lang siya umimik. Tila totoo ang saya niya nang marinig ang pangalan niya mula sa bibig ni Irain. Totoo ba iyon o isa na naman sa mga pakulo nito? Hindi siya dapat madala sa mga ginagawa nito sa kanya. Nasa bahay lang ang kanilang mga mapapangasawa habang siya ay pinagtitripan ng lalaking ito. Sa kanya na-realize, hindi pa pala niya alam ang buong pangalan niya. Wala pa rin siyang gaanong alam dito. Saan ba talaga ito nagtatrabaho? Nahuhulaan na niyang mula ito sa De Buena Familia sapagkat konektado ito kay Candice na halatang hindi basta-basta. Ang mga pamilyang katulad ng kina Candice ay hindi makapapayag na kung sino lang ang mapapangasawa ng miyembro ng mga ito. Ano nga ba ang eksaktong ginawa niya? Nagtutungo pa rin ba ito sa Hong Kong? Nang pipick up pa rin ba ito ng mga malulungkot na babaeng turista? Kung sakaling tama ang sapantahan niya, malamang na iniiwan din ito kapag kwan ang mga iyon upang bumalik kay Candice. Pakawalan mo ang kamay ko. Mas mariing sabi niya dahil sa pagkaalala sa nangyari noon. Pinahinto niya ang sasakyan at mabilis na lumabas niyon. Wala siyang matanaw sa kanyang unahan kundi mga punong mangga. Tila dekada na ang tanda ng mga punong iyon. Ayon kay Gabriela, malapit na raw iyong mamunga. Mag-ingat ka ha. Pasimpleng inalis niya sa kanyang baywang ang bisig ng lalaki na alalayan siya, kahit bahagya lang siyang natapilok sa pagmamadali. Nagsisimula na talaga siyang kamuhian ang lalaking iyon, sumabay na lang siya kay Gabriela para iwasan si Sal. Hanggang sa makarating sila sa kubong pahingahan. Malaki iyon, kompleto sa mga gamit at mayroon pang 2 silid na mayroong aircon. Doon daw naglagi ang lola ni Miguel sa huling mga araw nito. Ma'am, pwede po kayong mag-ikot. Hindi kayo maliligaw. Magpapaningas lang ako ng apoy. May dala akong sariwang isdang pwedeng ihawin. Paborito raw po ninyo ito, sabi ni Sir Miguel.
Halika, maglakad-lakad tayo, ani Sal sa kanya. Hindi, salamat. Dito na lang ako, tutulungan ko si Gabriela. Naku, ma'am, kayang-kaya ko na po ito. Sige na po, mamasyal na po kayo ni sir. Okay lang, mas gusto kong manatili dito, mariing sabi niya habang naupo sa sofa. Lumapit si Sal sa kanya. Kung hindi ka sasama, hahalikan kita dito mismo, banta nito. Hindi mo gagawin yan. Mariin pero medyo mahina ang sabi niya. Subukan mo nga, tugon ni Sal, pinagmasdan niya ito. Tila seryoso ito sa banta nito, kahit pa sa tingin niya ay baliw ito kapag ginawa nito iyon. Ano't ano man, ayaw niyang sumugal. Galit na tumayo siya at nagpaalam kay Gabriela. Mas maganda nga sigurong mamasyal muna kami, paalam niya kay Gabriela, halos magkadikit ang mga labi sa tinitimping galit kay Sal. Sa susunod na kabanata, haharap si Serena sa mas komplikadong damdamin at mas mapanganib na sitwasyon kasama si Sal, habang unti-unti niyang matutuklasan ang mga lihim ng pamilya at ng hasyenda. Magiging mas matindi ang tensyon at magiging hamon ang pagpili niya sa pagitan ng pagmamahal at katotohanan. Kaya abangan natin,